For today's videos, guys, it's all about the most common questions my viewers ask me regarding caregiving or about being a caregiver. Ayan mga tanong sa comment section na makikita ninyo sa baba at pwede rin naman kayong mag-comment or pwede kayong magtanong dyan sa comment section, guys. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe, hit subscribe, then hit also like and share my videos, please. And also hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Isa sa mga kadalasang tanong ng mga viewers ko, ng mga subscribers ko dito sa aking channel, ay kung may age limit daw ba ang pagiging isang caregiver o pagiging isang carer. Kasi dito po sa UK ang tawag sa caregiver ay carer. So, para mas madali nating maintindihan, kaya ginagawa ko siyang caregiver. Kasi doon tayo nasanay, di ba? Alright then, so ang sagot ko sa tanong niya na kung may age limit daw ba, ang sasagot ko ay syempre wala namang age limit, lalo na kung pupunta ka nga rito sa UK, guys. O, walang age limit as long as kaya mo pa, as long as malakas ka pa, as long as gusto mo, malakas ka, at hindi ka sakitin. It's like you're physically fit. Oo. So walang discrimination dito pagdating sa edad. So hangga't kaya mo. So, ayun na nga mga kadikit, hanggat kaya mo, go ka lang ng go. Ayan, go, go, go. Pero naman guys, so, wag lang siguro yung aabot ka na sa retirement age, ano? Kasi, what for, diba? So, enjoy mo na lang yung life mo dyan sa Pilipinas. Okay, another common question na tinatanong sa akin ng mga subscribers ko, kung kailangan daw ba ay college graduate ka or college degree. Ayan, para maging isang carer. Ang sagot ko po dyan, guys, ay hindi naman, kasi provided naman ang training. Ang importante dito sa pagiging carer or caregiver ay meron kang sapat na training para alam mo yung mga trabaho ng isang carer, para meron kang knowledge or you are knowledgeable enough para gampanan mo ang tungkulin sa mga residente. Ayan, residente ang tawag, guys, sa mga aalagaan natin. Lalo na kung ito ay nasa isang care home or nasa ospital. Residente, nasa care home, so ang tawag sa kanila ay mga residente. Ayun, so syempre sa ospital may mga carer din kasi, may mga caregivers din kasi sa mga ospital. So, may mga nag-aalaga din sa kanila. Siguro sila yung mga, kumbaga ang alam natin dyan sa Pilipinas ay mga nurses aides. So, sila siguro yung mga caregivers dito. So, parang ganon ha. Parang ganon lang ano ko ha. So, hindi naman kailangan nakapagtapos ka ng college para maging isang caregiver. Sapat na. Kung dyan ka sa Pilipinas, sapat na ang magkaroon ka ng certificate. Ayan. Na makukuha mo sa pag-aaral mo or sa pagte-training mo ng caregiving course. Ayan. And another common question ay paano daw ba maging isang caregiver? Ayun, so sinabi ko nga kanina, kailangan lang ng training. Kailangan ng certificate. Kung manggagaling ka sa Pilipinas. Dito kasi sa UK, so kung wala kang experience sa pagiging isang caregiver, ay nagbibigay sila ng training dito. At kahit naman may experience ka na, kailangan mo pa rin mag-training. So, yun ang ano nila rito, SOP kumbaga. So, hindi naman mahirap. Attend ka lang naman ng training. Kaya lang nga, di ba kumot nga nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng pandemya, ang naging online lang din ang mga training dito. So, ngayon, meron ng mga physical uli, meron ng physical training uli. Ayan. Pero more on online pa din sa ngayon So hybrid na siya. Ayun ang training. Okay. Pero palagay ko naman pagka nandito ka na sa UK at yung mga nandito sa UK or kung ano man ang visa mo, kung hindi bilang isang caregiver na nakatapos ng caregiving course sa Pilipinas at nandito kanyari kinuha ka ng AFAM mo. So kung palagay mo kukunin ka ng AFAM mo na nasa UK, at pagdating mo dito, so ganito naman ang gagawin mo. So online, marami ka rin makikita dyan I-search mo lang, caring jobs. Ayan, ganyan. Online. And then, nasa kanila na yun kung paano ang training na gagawin mo. Kung physical ba or kung online. Pero parang feeling ko
may physical training sa rin ngayon, ano. So, pero magbibigay sa'yo ng training, yung papasukan mong lawyer. So, kunyari sa isang care home, doon ka papasok, ano. Meron silang mga training schools na affiliated sila. So, doon ka nila pakukuhanin ng training mo. Ayan, sa pagiging isang caregiver. Ayan. So, pero kung nandyan ka naman sa Pinas, paano ka magiging isang caregiver? Ayun na nga, maghanap ka ng mga training school sa pagiging caregiver. Sa Pampanga, may nag-comment, meron sa Pampanga. St. Carmel yata yun. Yung sa Pampanga, nagbibigyan ng training. Ngayon, alam ko, ang TESDA, meron din training ng caregiving. At siguro i-search nyo na lang guys online kung saan merong nagbibigay ng training ng caregiving dyan sa Pilipinas. Okay. So, ang kailangan mo doon ay certificate. At saka malay mo doon sa papasukan mo sa Pilipinas na training school, sila na rin makapagbigay sa iyo ng trabaho dito sa UK or sa ibang parts or sa ibang bansa man na nangangailangan ng mga caregivers. Pasusunod na most common question sa akin ng ating mga kababayan dyan ay kung magkano daw ba ang sahod ng pagiging isang caregiver. Okay guys, ang sahod ay depende kung anong shift mo. Like kung daytime ka or kung daytime or night shift. So, syempre, for obvious reasons, mas malaki ang sahod ng mga night carers or night caregivers kasi meron silang night enhancement or night differentials. Katulad sa atin sa Pilipinas, di ba? So, ayun. At depende rin sa lugar na kung saan ka papasok bilang caregiver. Like, kung sa London ka pupunta, kung nasa London ka, mas malaki ang sahod doon kasi mataas din ang cost ng living. Pero dito, kung ako ang tatanungin mo dito sa parang probinsya, probinsya vibes. Ayan, dito sa lugar ko, sa Southwest, ay, syempre, mas mababa ang sahod compared dun sa, sa mga busy na mga cities. Ayan, tulad ng London. So, dito sa amin, may mga night enhancements, kaya tumataas ang sahod ng mga panggabi. Okay, pero nasa sayo naman yon. Wala namang depression kung anong gusto mong basta magsipag ka, mag-extra shifts ka kung talagang mataas ang pangarap mo. So, kung sa mong kumita ng malaki, syempre, mag-overtime ka, like mag-extra shifts ka, kumuha ka lang na extra shifts at lagi namang available yan, mga kadikit. Lagi available yan sa mga care home, sa mga ospital, kasi lagi ngayong short of staff. Ayan, so ang trabaho dito ang hahabol sa inyo. So ngayon, kung bibigyan ko kayo ng exact na numero, exact numbers para sa sahod ng isang caterer or ang minimum pasahod dito sa UK in general na ha. So ang minimum wage for 2023 ay nasa 10 pounds and 42 pence. Ayan, sulat ko dito guys sa taas. So sa peso ito, times, ngayon sa peso, ang isang pound ay naglalaro sa 69 to 70, medyo bumaba ng konti compared dun sa last video ko. 10 pounds and 42. Magkano yun guys? Sa times, so i-times 70 natin. 10.42 times 70. Okay. So sa 10.42 times 70 pesos guys, sa isang pound, lumalabas na 729 pesos. So 729 pesos and 40 centavos. So sa isang oras yon guys ha, isang oras lang yun. So meron kang 729 pesos sa isang oras. Ilang araw na sa atin yon guys. O diba? So i-times natin yan sa 8. Kung 8 hours ka magtatrabaho sa isang araw, lalabas ang kikitain mo bilang isang caregiver dito sa UK ay sa peso ay 5,835 pesos and 20 centavos. Oh, diba? Hindi na masama guys. Diba? Bongga ba? Oo. So, ganyan ang pasahod dito guys. So, minimum pa yan guys ha. Lalo na kung magsisipag ka, more. Ayan.
So, ang mga most common questions sa mga kababayan natin, ang aking mga viewers. At so, kung may mga katanungan din kayo or kung ano pang mga hanas ninyo dyan, ayan, please don't hesitate to comment down below sa comment section. Ayan, kung anong gusto niyo sabihin or comment or question, okay, paki-comment lang dyan sa baba, okay, para masagot ko din kayo. So once again guys, before tayo magpaalam, before matapos ang video na to, ay sa mga hindi pa nakasubscribe, please, paka-subscribe naman. And paki-like na din and share ang video natin na to. At paki-hit ng notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Alright guys, so hanggang sa susunod, sa mga may gusto ng topic na ganito, being a caregiver, so paki-comment lang dyan sa baba. Alright, para gawa pa ako ng more videos about caregiving. Or kayo, kung gusto niyo ng topics about AFAM, ayan, i-comment nyo rin dyan. Okay, guys, alright. Thank you sa panonood and hanggang sa susunod. Thank you and ingat lagi. Love, love. Bye. God bless po.